Pulang-pula, Pasko na sa South Korea. Mapapahawak ulo na lang talaga sa laki ng kalaban kahit kakamping import nila kay sumakit ang panga dahil sa player na to. Seoul Samsung Thunders versus Anyang Red Boosters. Ang pinakamalaking balita sa team ni Abando, ang pagtanggal kay Omari Spellman bilang import ng kupunan. At ang pumalit ay si Robert Carter Jr. Ang matagal na rin KBL import, andito na rin sa arena pero hindi pa maglalaro. Well, first quarter, Renz Abando 2 points pa lang at mula sa free throw line ang unang 2 puntos para kay Kabayan. Dikit ng laban, muling nagkita na naman sila kay at ang malaking kong na import ng Thunders na si Kofi Coburn. 7 minutes sa first quarter sila kay nag-run, last 2 minutes ang Seoul Samsung Thunders at nagkaroon ng advantage ang visiting team 25-18. Second quarter naghabol ang Anyang Red Boosters at last 4 minutes na rin ipinasok pa si Renz Abando kung saan nakuha na ng home team ang lamang. Nanggigil pa si Kabayan, nakipag-agawan sa kakampi. May nag-iisang field goal sila kay sa first half at eto ang slam dunk niya sa last 3 minutes. 탑에서 이정현 석점 짧았습니다. 자, 이제는 역전 기회. 정효근 안쪽으로 렌즈 아반도. Nagdamo pa ng lower back injury si Daryl Monroe papatapos ang first half pero nakabalik pa naman ang import ng Anyang sa second half. 44-40 lamang na ng 4. Start of second half, off the bench na ang ating kababayan. Nabigyan naman ng playing time ang isa pang Pinoy sa side ng visiting team, si Avan Nava. Simulang lumobo ang lamang ng Red Boosters at naging 20 pa nga ang hinahabol ng Thunders. May dalang malas nga yata talaga si Spellman. Ipinasok si Renz Abando last 2 minutes at nagkasagutan sa pagkana ang dalawang Pinoy. 이동감의 공을 가로챕니다. 아반 나바 득점 성공. 렌즈 아반도 베이스라인 더블 크로스 득점입니다. Papatapos na ang third quarter, sumakit ang panga ni Daryl Monroe nang araruhin ang 300-pound import ng kalaban. Parang truck sa ilalim player na to mga idol. 72-52 end of third frame, lamang ng 19 points ang home team. So far may 6 points, 2 rebounds and 1 assist sila kay Renz Abando. Fourth quarter, ganda sana ng pagkaka-challenge nila kay sa play na to pero natawagan ng foul si Kabayan. Nagreklamo pa doon si Renz. Pansinin nyo to mga idol, hindi na sumusugal si Renz Abando. Naatakihin ang depensa ni Coburn. Eto nga pala yung import na naging dahilan kung bakit nagtamo nun ng minor injury sila kay at nag-struggle nun sa ilang laro ng Red Boosters. Tigas naman talaga kasi ang katawan nitong si Kofi Coburn. Under 7-minute driving baseline sabay turnaround fadeaway shot. Mintis nga lang yan pero may foul. Pasok ang isa sa dalawang free throw ni Kabayan. Spotted ang Korean fan ni Renz Abando. Hawak-hawak ang jersey ng ating kababayan. Sikat na talaga sa Korea sila kay. Down the stretch, inilabas na si Renz Abando mga idol dahil sa laki ng lamang ng Anyang Red Boosters, hindi na nahabol pa ng Seoul Samsung Thunders. Loob ng 18 minutes na paglalaro, nagtala ng 7 points mga idol si Renz Abando.